Okay, so ganito ko ginawa yung habit tracker. Una is ganitong notebook. Binili ko lang siya 25 pesos. Pero ang pinaka-importante sa notebook na bibilhin ko is yung basically yung may ganito. Yung may grid. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi dito natin may lalagay yung graph. Yan, para mas ma-track natin siya. So, paano nga ba to? So, yan. Friday ngayon, July 3, sakto. Kailangan ko na naman gumawa ng panibagong habit tracker for a whole month ng July. So, yung unang-una, this dito is dito sa left side ng notebook. So, ganyan yung kailangan. Kaya may space ako dito. Makikita nyo dito. Kasi ganito yung kailangan yung masakop. So, dito, sa left side, dito mo ilalagay yung mga best memories. So, pero, hindi muna natin yung ganito. Ito siyang 31 days. So, yung ginagawa ko, nagsisimula ako dito sa pinaka-dulo. And then, dito, 1 to 31. So, that's represent the day. So, yan. So, best moment for day July 1. Sa right nung notebook, dito naman is ilalagay natin yung mga habits na gusto natin i-track. So, itong mga tapat dito. So, bigyan ko na lang kayo ng example. So, ito rin yung dahilan ka dito ako nagsisimula sa pinaka at least possible dito sa baba. Kasi kapag magsusulat tayo dito ganito, kailangan natin ng space. Ang pinaka-importante kasi mag-align dito at dito. Para, kunyari, day 1 to. Dito yung mag-aalay, tas dito. So, dito ako magsisimula ngayon. Bahala na kayo kung ano yung mga habit na gusto nyo i-track within the month. Sa akin, kunyari, is yung pag-workout ko. So, ito yung mga halimbawa ng mga gusto kong i-track. So, yan, so pag-exercise ko, pagbasa ng libro, pag-meditate. Ito pag-meditate sa umaga, pag ako gumising. Tas, ito kailangan ko mag-aral ng bagong skill. Tututunan ko kahit isang oras lang ganun. Kasi ito expand coding. So, yan, nagko-code din ako. Tapos yan, content creation natin. Tapos ito yung grip. Yung grip, dito lang siya. Yan. So, kailangan ko makasangdaan both hands. So, yan. So, siyempre kailangan natin ilagay dito yung mark. So, parang ganito. So, ayan. So, dito naman, ito yung parang isa pang box. Tignan nyo dito. Ay! Medyo mali yung pagkakagawin. Pero okay lang yan. Wabi-sabi. Okay? Then, dito, kung makita nyo from 1 to 9, is naka-base siya kung ilan yung habit na itatrack. So, yung pinaka-problema na lang siguro yung pag sobrang dami na yung habit na gusto mong i-track. So, sobrang. So, I think maximum na dito is siguro 11, 10. But yan, paano ba ito gamitin? So, ilan naman siya? Sa left side, yung best moment for the day. So, yun nga, July 3 na ngayon. So, sinet ko talaga siya para ma-vlog to. So, ayan. So, yung unang dito, ang ginawa ko nun is, basically, nag-exercise ako nun. Ginawa ko dun is, yung full day ko. So, parang yun na yung pinaka-best moment ko. Kahit ano na. Kasi ano yung naalala mong, ay, okay na pala to. Yun yung ginawa ko. Kahit yung trabaho ko, pwede to. Work, kumain. Yan. So, yan. Kung ano yung best moment mo for that day. So, best moment for day. So, kung anong best moment mo sa araw na yun. So, yan. So, ayan. Nag-workout ako. Ganun. Kung ano man yung naging best mo sa araw na yun. Ngayon, dito naman is i-mark mo na yung mga ginawa mo kung nasunod mo ba o nagawa mo ba yung mga habit tracker. So, dito, yun nga, nag-exercise ako. Hindi ako nagbasa ng libro, pero nag-meditate ako nun. Nag-aral ako ng skill nun. Nag-code ako nun, content creation. Tapos nag-grip ako nun. Ayan. Tapos ito, tinig ko din yan. So, ayan. 3, 6,